Hello mga kabida! Kung feeling mo ikaw lang ang laging late, hindi ka nag-iisa. Sa video na to, sasagasaan natin ang top 10 pinaka-traffic na lugar sa buong Metro Manila. Mga kalsadang parang ex mong ayaw kang paandarin, mabigat, mahirap at paulit-ulit. Ayon sa MMDA at Waze, Metro Manila has one of the slowest travel times in the world during these rush periods. Kaya kung ayaw mong matraffic, like mo na to, comment kung alin sa kanila ang laging nagpapaiyak sa'yo at subscribe para di ka na mawala sa daan ng content. Tara na, traffic is waiting. Top 10. Boni Serrano Road ng Quezon City, ang kalsadang pangmalakasan sa tipid traffic. Rush hour. Morning at gabi, lalo na kung pa-EDSA o pa-katipunan ka. At bakit nga ba lagi kang stuck dito? Makitidadaan, mga driver na parang nagmamaneho gamit ang feelings. At syempre, paborito ng mga counterflow kings and queens. Dito mo matatagpuan ang mga legendary na lane bullies, yung biglang sisingit kahit kasya lang tricycle. Kung gusto mong mapatagal ang buhay mo sa daan, edi dito ka na sa Boni Serrano, official training ground ng Pasensya. Top 9. Otis Bridge ng Paco, Manila. Hindi ito ordinaryong kalsada, mga kabida. Araw-araw, 10,000 tarak ang rumargasa rito. Oo, truck lang yan. Hindi pa kasali ang mga private cars, jeep at motors. May 6 na lanes nga pero limitado lang sa 15 ton ang load nito. Peak traffic, saktong-sakto sa business hours. Lalo na pag dumating ang port cargo, parang may mini exodus ng containers kada araw. Mga dahilan ng traffic ay port access overload, mga sira o under repair na parte ng kalsada na minsan forever close. Kung gusto mong makita ang tunay na laban ng makina versus pasensya, dito ka na. Ultimate arena ng mga kargador ng kalsada. Top 8. Pasay Rotonda ng EDSA, Taft Avenue and Manila. Kung traffic ang show, Pasay Rotonda ang main character. Bahagi siya ng EDSA na may daily volume na 438,000 hanggang 464 na sasakyan. Pero itong spot na to, legendary hotspot, rush hour, wala. Bakit? Kasi all-day traffic ito. Kahit tanghaling tapat, parang Divisoria, meets EDSA ang labanan, punong-puno ng tao at sasakyan. Bus, jeep at tricycle na nag-aabang, naghihintay at nagka-camping sa loading and unloading zones. Walang patid na pedestrian na parang amazing race sa kalsada. At syempre, Brown Boy Enforcement. Ano nga ulit ang Brown Boy Enforcement? Ito yung meme level term para sa mga hindi MMDA na nagmamanual ng traffic. Naka-t-shirt lang, walang whistle, pero lakas ako na bahala dito vibes. Pero kadalasan, mas lalo pang gulo. Pag nakita mo sila, ayan na, magdasal ka na. Kung ayaw mong maubos ang pasensya mo sa unang U-turn pa lang, umiwas ka na. Top 7. Ortigas Avenue ng Quezon City, Mandaluyong and Pasig. Isa sa mga pinaka-congested na east to west road sa Metro Manila, Ortigas Avenue equals Highway of Heartaches. Daily volume, sobrang taas, hindi lang traffic, minsan parang parking lot na ang kalsada. Peak hours, umaga from QC to Ortigas, direction dahil lahat gusto pumasok sa Ortigas CBD. Sa gabi, baliktad naman, Ortigas to Rizal ang exodus ng mga tired souls. Ang Ortigas Avenue ay daanan para sa Ortigas Central Business District. Halo-halo ang bus, SUVs, private cars, motors at yung ayaw magpatalo ng mga drivers. Stoplights plus intersections plus random U-turns equals to classic Metro Manila mess. Waze versus reality moment. Kasi kahit anong reroute, traffic pa rin. Top 6. Magallanes Interchange ng Makati. Isa sa pinakaabala, pinakamagulo at pinakamasaklap na interchange sa buong Metro Manila.
Kabilang siya sa EDSA traffic volume na umaabot ng 438,000 hanggang 464 na sasakyan kada araw. Pero itong spot na to, ultimate traffic boss level, peak traffic time ay alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. Papasok pa lang, parang naka-time loop ka na. Alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Uwian na, sabayan ng southbound traffic and equals RIP na. Dito nagtatagpo ang EDSA, SLEX, Osmeña Highway at kung kulang pa yan, nandito pa ang MRT at PNR crossings. Parang buong transportation system ng Luzon, pinilit isiksik sa isang kanto. May flyover ka na, may U-turn slot ka pa. Kapag umulan, minsan may flash flood pa. Combo meal! Top 5. Alabang Zapote Road of Muntinlupa, Las Piñas, and Bacoor. Araw-araw, 70,000 sasakyan ang dumaraan dito pero ang kaya lang talaga, mas mababa pa. Kaya overflowing levels ang traffic, peak hours, umaga at gabi, lalo na sa mga parte malapit sa ASLEX interchanges. Pag rush hour, wala ng lane, lahat survival instinct na lang. 4 na lanes lang pero pang-8 lane ang galawan. Tambayan ng mga southbound commuters mula Cavite at Southern Metro. Ito na ang choke point ng South Metro, walang lusot, walang liko, walang awa. Ang daming intersection overload tulad ng Zapote Junction, Putatan at Alabang Viaduct. May illegal parking, tricycle invasions, loading and unloading sa gitna ng universe. Minsan pati traffic lights parang optional na lang. Top 4. Quezon Avenue of QC, araw-araw 312,000 na sasakyan ang dumaraan dito. At oo, heavy flow forever, parang hindi natatapos ang rush hour. Peak traffic time ay alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. Umagang kay gulo, 1:00 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi naman ang uwian. Wars, power struggle ng commuters, Lunes hanggang Biyernes, parang fiesta ng sasakyan. Major connector siya ng Commonwealth, EDSA, Miriam College, Harrison at marami pang side quests. Public utility vehicles, overload bus, jeep, UV Express, name it, andyan lahat. Stoplights plus intersections plus left turn drama equals daily chaos. Underpass and overpass galore, pero di pa rin sapat sa volume. Dito mo matutunan ng patience, pain, at paano di sumuko kahit nakapark ka sa gitna ng kalsada at kung naghahanap ka ng character development. Mag-drive ka sa Quezon Avenue. Isa kang bayani. Top 3. Commonwealth Avenue of Quezon City. At syempre, hindi mawawala ang Commonwealth Avenue, the King Kong of Kalsada at Avenue ng Aksidente, Abala at Asar. Commonwealth Avenue is the QC's highway to heaven or to nowhere. Ito ang isa sa pinaka-busy na kalsada sa buong Metro Manila, 408,000 sasakyan araw-araw. Yes, 408,000. Tapos, congestion level, parang mall sale sa gitna ng karera. Peak traffic time is 6 a.m. to 9 a.m. at 4 p.m. to 9 p.m. 18 lanes daw sa pinaka-wide, pero parang 18 reasons to cry. Buses, jeepneys, UVs, motors, PUVs, private cars, at konting himala. Walang hump, pero ang daming bumps sa buhay mo pag andito ka. Minsan parang racetrack kapag walang traffic. Pero sa rush hour, tila prosesyon. Napakalawak pero hindi ka pa rin makalusot. Commonwealth is that frenemy. Top 2. C5 and Kalayaan Interchange of Taguig to Makati. Si EDSA ang reyna pero si C5 ang pabibukwin ng trapik. Araw-araw, mahigit 150,000 sasakyan ang nagbabanggaan ng pasensya dito. Sinasalo niya ang 30,000 sasakyan na dapat sa EDSA pupunta pero kahit heroic, stress pa rin ang ending.
Peak traffic time is 6 a.m. to 9 a.m. Good luck kung galing ka ng Taguig or QC at 4 p.m. to 9 p.m. Gabi pa lang, feeling mo pauwi ka na sa 2028, nagsisilbing connect the dots ng Major Business Districts BGC Ortigas, Makati. Choke point din ng merging U-turns. Welcome to Merge Wars. C5 is the second major artery after EDSA. Minsan tahimik ang ways mo, pero ang speed mo 8 kilometro bawat oras lang. Sa C5, may pag-asa kang hindi malate kung aalis ka kahapon. At eto na, the undisputed, undefeated, unescapable, the one and only, EDSA, the eternal doom of every commuter, the multi-lane parking lot of the Philippines. Walang papantay sa kanya. Siya ang reyna ng trapik. Araw-araw, 438,000 to 464,000 vehicles pass through her. Ang tunay na capacity, 250,000 to 300,000 only. So kung iisipin mo, overcapacity siya by up to 200%. Parang bus na nagsasakay pa kahit may tao na sa bubong. Peak traffic time, Lunes hanggang Biyernes. EDSA says no to peace. 6 to 10 lanes daw, pero lahat slow lane. Multiple vehicle lanes pero parang hindi alam kung anong lane sila dapat. Magallanes Interchange kung saan ang EDSA, SLEX at Osmeña Highway ay nagkakatambakan ng buhay. May MRT pa sa gitna, siksik, liglig at umaapaw sa level ng stress. Ang Cubao to Guadalupe Corridor ang most congested stretch. May mga elevated busways, flyovers, rerouting. Pero wala pa ring solusyon sa traffic heartbreak. Bawat kanto may enforcer, traffic light, jaywalker at loading and unloading sa maling lugar. Kung may award sa pinakamaraming galit sa isang kalsada, panalo na si EDSA. Walang forever, sa EDSA meron. Dito mo matututunang mahalin ang pagiging late kasi may choice ka ba? At ayan nga, at top 10 pinakatrapik na lugar sa Metro Manila. Bonnie Serrano taught us trust issues, lalo na sa mga nagka-counterflow na parang may sariling mundo. Otis taught us blind faith. Kasi kahit sabi ng MMDA passable, bakit parang may mini river sa gitna? Pasay Rotonda gave us trauma. Jeep sa kanan, bus sa kaliwa, pedestrian sa gitna. Welcome to chaos. Ortigas Avenue taught us balance. Kasi kakailanganin mo yon habang lumulusot sa gitna ng UV at bus lane. Magallanes Interchange taught us anxiety. Kasi ang daming exit pero wala kang peace of mind. Alabang Zapote taught us to surrender. Minsan, di mo na lang talaga lalabanan na. Iiyak ka na lang sa loob ng jeep. Quezon Avenue taught us patience. Kasi kahit 4 na stoplight na ang dinaanan mo, nasa elliptical ka pa rin. Commonwealth Avenue taught us fear. Lalo na kapag 18 lanes pero lahat sila occupied ng reckless drivers. C5 taught us false hope. Kala mo walang traffic kasi alternate route. Yun pala, alternate lang ang stress. EDSA taught us pain. Yung tipong umiwas ka sa heartbreak pero hindi sa traffic. Welcome to the streets where your personality is forged in first gear. At ayan na nga mga katrapik, ang pinakawasak, pinakahugot at pinakaubusan ng pasensya ng mga kalsada sa buong Metro Manila. Kung natawa ka, napaluha o na-trigger dahil naalala mong late ka na naman dahil sa EDSA, like mo na tong video, mag-comment ka kung anong kalsada ang personal mong kalaban sa buhay. At syempre, subscribe ka na para updated ka pa rin kahit stuck ka sa traffic for 2 hours. Hanggang sa muli, mga kabida!